Push din talaga si Lebron dito Epektibo pa rin siya sa mga ganyang attacking in transition. Kontra pa to sa Memphis na ang opensa, attacking in transition din talaga. Dahil sa pag-atake nga po ni Lebron dyan, ang main defender ni AD na si Clark ay napahelp din. Alam nyo na to mga idol, kaya lumuwag din talaga ang depensa kay AD na kung tutuusin ay pwede nang birahin din yan mula sa labas. Hindi tuloy nakapag-ready talaga si Clark dito kay Davis at akala niya ay aatakihin siya biglang tinirahan, assist pa kay Lebron yan. Pinatikim din talaga ng LA tong Memphis nung sarili nilang medisina. Transition muli ito at ang main na tumatao talaga kay Lebron dito ay si Jaren Jackson Jr. Kung hindi po siya, itong si Jalen Wells. Ngayon si Wells ay gustong tauhin si AD. Si Clark gusto ring tauhin si AD. Si Jaren Jackson Jr. gusto rin pong tauhin si AD. Gawa nung rim running na nga talaga siya. Alam nyo naman na to mga idol, pero yan nga po ang benepisyo pag natakbo ka talaga. Pero hindi po running team ang LA gaano. 17th po sila sa buong liga kung pace po ang pinag-uusapan. Samantalang ang Memphis ay numero 1. Kaya sinampulan din itong Lakers yung Memphis nung galawan kung saan sila magaling. Unang mga puntos to ni Lebron this game. Unang quarter pa lang to mga idol kaya masasabi mong high energy pa talaga si Lebron din. Push malala ulit ang LA matapos itong tapal ni Davis. Maaasahan mo naman talaga si Lebron bilang isang facilitator pati finisher sa fast break. Diyan mahusay din talaga siya. Ganda na sana nitong pasa niya kaso hindi na ipasok ni Rui, buti at naisalba pa niya. Pero other than that mga idol, dito early in the game ay hindi pa masyadong ball dominant talaga si Lebron tulad dyan na tamang pin down lang siya. Then si Reeves at AD na nga po ang kakana sa pick play. Siguro pang conserve na rin talaga ng energy? Ewan. Pero early in the game hindi nga siya yung hihingin yung bola sa poste sabay siya ang didiskarte. May ilan pero hindi madalas. Mas madalas dito yung sina AD at Reeves ang kumakana. In terms naman po sa depensa, ayan, nagka-error siya at hindi katulad ng mga nakaraang laro niya bago nito, kita nyo siyang habol malala na ngayon para pigilan ang fast break. Siguro ay naging importante din talaga yung mahigit 1 week niya na pahinga para ma-regain yung energy na nawala sa kanya. Remember, at magkaka-40 na nga rin yung mama na ito sa katapusan kaya maiintindihan mo rin talaga. Kung hindi siya humabol dyan, malamang showtime kay Ja yan. Pansin din natin mga idol na kung half-court offense ang pinag-uusapan, ganito ang madalas din nilang ginagawa. Elbow action kay Lebron and kapag ganyan na nga mga idol, kahit ano pwede namang gawin ni Lebron talaga dyan. Kung mas maliit ang katapatan na player niya, malamang bubulihin niya yon papasok. Pero may katamtamang size din naman po itong sila Ravia kontra sa kanya. Pero yes, dahil naka triple threat position nga rin siya ay dapat attentive din po itong sila Ravia sa kung ano man ang gagawin niya. Mabuti na nga lang sa kanya at hindi na nga rin nagpilit si Lebron talaga. May flow naman din kasi yung Lakers sa opensa tulad nitong pag backscreen ni AD sa taon ni Reeves para sa split action. Play na talaga to ng Lakers ngayong taon at sa split action sumama ng bahagya si Huff dyan kay Reeves. Kaya lumuwag din po ang depensa kay Davis kahit papaano. Assist kay Lebron yan. Nang bait pa nga itong si Pippen Jr. kay Lebron, yung mga kamay niya andyan sa katawan nga ni Lebron. Bumawi rin kasi si Lebron ng tulak. Kaya nung pangalawang dikita nila, ayan, akala ata ni Pippen maiisahan niya si Lebron. Feeling siguro niya itutulak to. Kitang-kita na hindi nag-extend ng kahit ano si Lebron, kaya ayan si Pippen na natawagan ng blocking. Tawa tuloy si Lebron pagkatapos. Pero syempre, Lebron pa rin naman yan mga idol. Alam nyo na hindi po pwedeng sa isang laro ay hindi yan testing na kontrolin ang kanilang opensa. Dito sa second quarter, mas dumalas na po yung pagtagal ng bola sa kanya at ayan na naman siyang nagtitimo ng bola in which hindi naman din talaga masama. May mismatch din kasi si J. Huff dyan kay Lebron kaya makikita natin ang depensa na nakatuon din sa kanya. May sinasabi rin siya rito kay AD na nag-cause para mapaabang si Aldama dyan sa kanya. 7-footer po itong si Aldama mga idol pero dahil nga sa kagustuhan din po nitong mag-help dyan kay Huff sa labas, nakaligtaan niya si Davis. Ganda ng connection ng dalawang to. Again, heto na naman po ang play nila sa half court kung saan ginagamit nga nila ang talino ni Lebron para makadiskarte. Sa ganito, feel ko mas hindi siya mapapagod kasi babasahin niya lang ang depensa Saka na siya mapapagod kung siya na mismo yung kakana talaga. Makikita pa rin natin yung split action ni AD at Reeves dito sa kaliwa. Actually, mukha nang ang pin down to kung saan aangat si Reeves dyan pero makakapag-split action pa rin naman kayo dyan. Iba na rin po ang starting big man ng Memphis sa third quarter at si AD na ang pinastart imbes na si Brandon Clark. Kaya mas pabor din kay Davis yan kasi mabagal na player to. Okay nga rin yan na inaatake niya yung depensa ng rookie big man. Malaki rin kasi tsaka mabigat kaya binigyan niya na lang ng fader. Sinimulan na naman nila tong third quarter na tumatakbo din talaga. Bonus pang si AD nga rin ay andyan kaya mas mabagal ang Memphis. Another assist para kay Lebron. Nang coach na naman si Lebron dito mga idol, makikita natin dyan kung paano nila gamitin din sa kanilang advantage tong laki ni AD. Kaya rin tumuturo siya kay Reeves kasi gusto niya na doon papuntahin ang bola. Feel ko, gumagawa siya ng biglaang play although ginagawa naman na nila to.
Dahil lang sa mga gestures niya kaya mahahalata natin kino-coach niya yung mga kakampi niya. Sumisignal-signal kasi siya ng screen dyan eh. At heto, nag-double stagger screen sa na AD at Lebron kay Reeves. Dalawang magsunod na screen. Effective nga rin niyang naisip ni Lebron kasi alam niya na itong i-screenan niyang si AD ay as much as possible dapat nasa loob lang dumedepensa. Kasi ang laking bulas eh. Hindi niya kakayanin si Lebron sa labas at hindi po siya epektibo na perimeter defender talaga. So hindi po talaga mag-step out yan sa kanya tapos itong si Smart na tao nga dapat ni Lebron ay busy pa gawa nung sa AD ay rolling na to the basket. Kailangan niyang saluhin. Kaya swak na swak ang play kasi hindi nga dumikit si AD kay Lebron sa labas bagkos ay lumayo pa leaving him na open dito sa tres. Again, nilalagay po ni Coach Redick itong si Lebron dyan sa may elbow area pag half-court offense ang Lakers. Paulit-ulit na lang, diba? And kung kanina ay inaabangan niya yung mga kampi niya na kumilos din saka siya gagawa ng decision, ngayon naman po ay nagpumilit siyang pumasok sa loob kontra sa mas maliit na si Wells. So position talaga siya rito para umiscore or ayun nga, gumawa ng pasa and discarte niya talaga kung ano ang mangyayari. Sinalubong ba naman siya ng isang batalyon eh, kaya marami rin po itong option si Lebron. Dahil nga iba ang play din madalas kay Lebron parang unnatural na itong basic na pick play nila ni AD. Lalo pa ngayon at andito nga ulit si AD tulad ng sinabi natin kanina, as much as possible po ay dapat nasa loob lang itong si AD. Ganon din ang nasa isip niya in which dapat nga ay nagsishow siya kay Lebron sa labas. Late in the fourth quarter naman at ayan, mas nagtitimo na rin talaga si Lebron para sa LA although ito yung part na hindi rin sila makakuha ng field goal. Pero yan ang diskarte nila, magpipick si Max sa kanya para mapilit ang switch kay Ja Morant at pwede nang badihin ni Lebron tong si Ja kung pipiliin niya. Sa laki ba naman niya pero ayan, nalilibre naman yung kakampi kaya okay na rin. Kung hindi po si Ja, itong si AD naman. Matchup hunting na rin talaga sa endgame. Kanina, iniiwan pa ni AD itong si Lebron sa labas ngayon ay ganyan, tumatapat na siya sa perimeter. Kaya hindi rin to okay na sitwasyon sa Memphis kasi pwede siyang gamitan talaga ng bilis. Alam nyo na rin to mga idol, bonus na rin na si Marcus Smart ang andyan na tumatao kay Davis kaya wala na talaga silang rim protection. Easy layup si Lebron, iwan eh. Hindi rin po nilabas ni Coach si AD so walang adjustment mula sa Memphis kaya again mga idol, kinuha ulit ng LA ang speed advantage kay AD at sa kanya inatake yung depensa nito. Hindi man nakascore talaga pero free throws naman din. Sa nakita natin mga idol, pinili rin talaga ni Lebron ang kanyang mga spots this game. Mostly hindi siya nagpupumilit din talaga. Mataas pa rin yung mga turnovers niya 5 this game kaya yun malamang ang gustong ipababa ng mga Lakers fans. Kita din na mas okay ang energy niya ngayon lalong-lalo na sa depensa rin. At least ngayon ay hindi po siya pressured na laruin ang buong 82 games ng season kasi yun naman daw yung goal niya. 18 points, 8 rebounds, 8 assists, okay na rin yan mga idol, hindi ba? Pero sa inyong judgment ba, kamusta ang pagbabalik ni Lebron sa court mga idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. And ongoing na po ang ating giveaway ngayong Pasko na Giannis Immortality 3. Hanapin nyo yung video natin sa YouTube na ito yung thumbnail para sa mechanics. Ilalagay ko na lang din yung link sa description and comments. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.